Pagka-uwi nga pala namin galing sa Antipolo, naghapunan lang kami, then after naman nun nagpahinga kami saglit, then bakbakan na kaagad. Itinaas na nga rin kaagad ni Dada eto mga pinamili naming chocolates dahil mag-aayos na nga kami ng mga gamit namin dahil ilang araw na nga lang din pala kami dito sa bahay. Uuwi na rin kasi kami sa probinsya gawa ng magbe-birthday nga yung aking lola. May plano kasi ako na i-surprise ko ang lola sa birthday niya mga mari. Hindi niya alam na uuwi ako sa birthday niya at ang buong akala niya ay nasa Maynila pa ako. Inilipat na nga rin pala muna namin etong karton dito sa may baba mga mare para mas maayos namin siyang mapak. So yan, inutusan ko na nga lang din pala ang Dada dahil hindi ko din naman yan kaya. Eto nga lang din pala yung mga binili naming chocolates mga mare, unti lang, unlike dun sa binibili ko dati na parang nakakalimang karton kami or 6, ganun siya kadami. So yun, binuksan na nga rin kaagad ng Dada mga mare, eto mga pinamili naming chocolates. Yos ko mga mare, parang galing ako sa abroad sa sobrang daming chocolates, Manila lang din naman ako galing. Pero talaga mapaparami yung bili mo ng mga chocolates dun sa may snack depot kung saan ako namimili neto dahil napakamura ng kanilang mga paninda doon ng mga chocolates. Bali, dito nga pala namin siya ilalagay sa mga sakubag mga mare para hindi kami mahirapan sa airport tsaka para mas marami kami mailalagay dito. Kasi pag maleta yung paglalagay namin neto ay nako talagang kukulangin yung 3 maleta mga mare. Hack para sa mga gaya ko na sobrang daming mga bagahe kapag umuuwi, nako bumili na lang kayo ng sakubag, doon nyo ilagay yung mga gamit nyo tapos ibalot nyo lang siya ng plastic tape. Ganun kasi talaga ginagawa namin lagi mga mare, kaya nakakatipid kami sa bagahe. Anyways, ayan, inilatag na nga rin pala muna namin lahat eto mga chocolates mga mare para maipapailalim namin yung mga mabibigat. Meron kasi dito mga chocolates na medyo mabibigat mga mare at yun yung ilalagay namin sa ilalim. Tapos yung mga magagaan doon na lang namin sa ibabaw ilalagay. Bale, isang sako bag nga lang din pala yung gagamitin namin nito mga mare. And alam ko naman magkakasya na to. Kasi sobrang laki din talaga ng isang sako bag na to. Kinuha ko na nga rin pala eto mga wafer na pagkain mga mare dahil ibibigay ko nga to sa mga pinsan ng baby Aya na nasa baba. At sabi ko nga dito kay Dada, hintayin na lang muna ako bago maglagay ng mga chocolates dito sa may sako bag dahil ako yung nakakaalam kung alin yung mas mabigat dito since familiar na ako dito sa mga chocolates. At hindi na nga nakatisan Dada mga mare, naghanap na nga siya dito ng chocolates na pwede niyang makain at etong ang cone yung nagustuhan niya, sobrang sarap daw. Sobrang mura lang din yan tapos napakarami pang laman, parang 98 pesos lang yata yung bili ko niyan or 100 pesos, o diba sobrang mura. Na-board na nga siya kakahintay sa akin kaya ayan, for the cellphone na nga rin pala muna siya. Maya-maya nga lang din bumalik na nga ako kaya ayan, tinuloy na nga namin etong aming ginagawa. Nagtulungan na nga kami dito ni Dada mga mare para mas mabilis matapos. So yun, tinuro ko nga sa kanya kung ano yung mga bibibigat na mga chocolates. Tapos sa kanya binibigay sa akin. Tapos ako naman yung nag-a-arrange dito sa sako bag. Akala ko din talaga nung una hindi magkakasya ito mga pinamili namin chocolates. Pero so far nagkasya naman kaya perfect. At para hindi madaling mabutas or mapuni, talagang nirarap namin ito ng plastic tape. Meron pa nga ako dito mga nakita na jelly mga mare kaya ibinaba ko na nga rin pala muna. Tapos ibinigay ko na nga sa mga pinsan ng baby Aya. Anyways, ayan, unti-unti na nga namin natatapos etong aming ginagawan. Akala ko talaga hindi magkakasya. Buti na lamang talaga nagkasya kaya perfect na yun. At ang mga bata, tuwang-tuwa nga dito sa mga binigay ko ng mga pagkain. Etong si Aya Nyos ko dahil talagang kinuhang isang buong plastic. Abay talagang hinahag pa. Gustong-gusto niya talaga yung jelly na yarn. Sinusulit na rin talaga nila yung oras na magkasama sila dahil ilang araw na nga lang din pala kami dito. Tapos hindi rin ako sure na kapag babalik kami dito sa Maynila, makakasama pa ang baby Aya gawa ng meron pa nga siyang paso. Anyways, mga mare, yan ang unang update for today's video. See you on my next vlog. Oops! Huwag niyo naman skip itong video na to dahil for today's video, mamimigay na naman po tayo ng pa-Gcash. Pero bago yon, tuturuan ko na muna kayo kung paano manalo at maglaro dito sa nilalaro kong PHL Ruby. So dito guys, eto nga palang super ace yung aking nilalaro dahil napakadali lang talaga manalo at maglaro dito. Ano ipapakita ko sa inyo? So ayun na nga guys, tataya lamang tayo dito ng kahit 500 pesos and then tingnan natin kung mananalo tayo ngayon. Let's go! Ayan, spin-spin lang natin. Ayan, 100. O, di ba nanalo ka agad tayo? O, di ba sabi ko naman sa inyo na, ay, 600! O, di ba bawi na kaagad yung 500 natin? Ah, 225! Ayan, nanalo ulit tayo ng 100 pesos. Grabe, napakabilis. O, 50 pesos. Ay, 1,800 pesos! Di ba sabi ko sa inyo mga mare, napakadali lang talaga manalo at maglaro dito. Ayan. 450! Diba? Napakadali. Kaya sa mga gusto manalo at maglaro dyan, merong link dyan sa comment section. Mag-register lang kayo and mag-send ng screenshot na kayo ay nakapag-register and mamimili tayo ng mabibigyan ng 500 pesos.